Dahil daw po sa kapapanood ng couple goals sa social media. Si Sharon, hinahanap na rin daw yun sa kanyang mister na si Ronald. Aba, isa raw sa nagpapainis naman dito kay Ronald ay yung pag-obliga sa kanya nitong si Sharon na araw-araw daw siyang dapat na sunduin sa trabaho. Okay, pwede naman yun. Ang problema, ang reklamo po ni Ronald, sobrang layo naman daw po kasi. Iba raw po kasi ang ruta ni Sharon sa trabaho. Papaano na lang daw siya mapapahinga naman kung gusto ni Sharon na sunduin na lang siya o sundin na lang yung mga kagustuhan naman ito dahil sa couple goals na napapanood. Sabi ni Ronald, sa bandang Cubao siya nagtatrabaho. Habang sa Valenzuela naman naghahanap buhay ang kanyang misis. Alam naman daw natin kung gaano rin ka-traffic ngayon. Ang gusto lang po ni Ronald ay maging practical din kahit papano at makinig itong si Sharon. Kaya sige nga, tingnan natin. 37 years old mula sa Valenzuela po sila. Ronald, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, Kuya Poy. Ronald, taga Valenzuela ka pala. Tapos si Mrs. ay dyan lang din nagtatrabaho. Malayo ba? Masyado para sunduin mo araw-araw, madaanan? Po Kuya Poy, kasi galing din po ako ng trabaho, pagod na. Kasi ng sawa ko na halos gabi-gabi na susunduin. Traffic po masyado, kaya minsan po lalo po kung kapag napukulangan sa tubig, nahirapan po ko pinamagahan sa trabaho Bakit? Gaano ba kahabang oras yung kinakain ng pagkasusunduin mo si Mrs. kumpara doon sa didiretso ka na lang sa bahay? Malaki po kasi yung traffic. Tapos ang hirap pong sumakay. Nagkukumit lang po kasi ako. Wala ko nagmumotor. Walang motor, walang kotse. Lalo pagka kotse, lalo ka naman maiipit sa traffic niyan, di ba? Okay. Yan yung, baka naman naglalambing lang naman itong si Mrs., hindi kaya? Okay naman po sana, Kuya Poy. Kaya lang, gusto niya po na halos araw-araw na po talaga pong nahirapan ako. Sinabi ko naman po sa kanya na hindi na ganun kadali sa panahon ngayon na magsusundo ng araw-araw. Pamasahe pa. Pwede ko ba matanong, ano bang hanap buhay mo naman? Sa po ako sa hardware. Ayan, tapos babiyahe. Mga ilan sakay yan bago ka makarating ulit sa Valenzuela? Mga 3-4 po, Kuya Poy. Naku, 3-4. Tapos pagkadadaanan mo pa si Mrs., maglilima pa. Di ba? Ganun na nga po. Maglilima. So may gastos pang involved. Ayan, pero malaman natin naman kay Sharon, 'di ba, na ano nga ba ang dahilan naman? 34 years old po si Sharon, nasa kabilang linya natin. Sharon, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali din po, Kuya Poy. Naglalambing ka raw kay Mr. mo na si Ronald na sunduin ka araw-araw. Isa lang naman yan sa paglalambing na parang hindi niya raw maibigay. Pero dahil daw yata yan sa kapapanood mo ng mga couple goals sa social media. Totoo ba yun? Hindi rin naman po sa ganun. Kasi po ang out ko po noon sa trabaho is gabi. Syempre po, para mas safe po sana yung pag-uwi ko. Kaso, syempre, doon kami nagtatalo. Tsaka, yung iba naman po nagagawa din namang sunduin yung mga asawa nila. So, parang konting effort lang din ba? Hindi ko mo mag-asawa na kami, pag hindi na masusundo, katwiran, laging pagod, ganun. Pagod na. Ayan, may mga anak na ba kayo? Opo. 2 po. Oo. Ayan, may mga nag-aasikasuhin pa ba yung mga bata? Naiwan naman po sa Vietnam. Okay, may mga nag-aalaga. Kasi parehong nagtatrabaho. Okay. Sige, pero sa isang buong linggo, Sharon, gaano ka kadalas nadadaanan o nasusundo naman ni Mister? Napagbibigyan ba yung lambing mo? Napakadami. Siguro mga once or twice lang dahil laging katuwiran traffic, tapos pagod na sa trabaho, para gusto na makapagpahinga din agad, gano'n. Ako syempre gusto ko,
parang laging sinusundo kasi gabi nga tsaka para safe din yung pag-uwi ko. Okay, sige. Subukan nating tulungan kayong maayos yan. Ronald, ikaw ba, anong oras nakakarating ka dyan sa lugar ninyo sa Valenzuela pagkadadaanan mo si Sharon? Mga Kuya Poy, mga alas 6 o bago mag alas 7. Depende, minsan natatraffic din ako O sige, isama mo na araw-araw sa computation sa oras yung traffic. So mga 7, nandun ka na. Kumbaga... Minsan lagpas pa po Hindi ko masabi dahil unpredictable minsan, may matindi tapos lalo nag-uulan. Ang hirap po talaga, Kuya Poy. Palala ng palala. Patindi ng patindi. O yan, sige. O, lagay pa natin yung ulan. So sabi mo na mag-aalas 8. Anong oras ba, Sharon, ang out mo naman sa trabaho? Yung trabaho ko po sa pabrika is 12 to 10 ng gabi. 10 yung out ko po. 10 ang out mo. Ikaw naman ibig sabihin pala, pwede nang umuwi na nga ng diretso itong si Ronald tapos gusto mo babalikan ka doon. Tapos susunduin para pabalik. Siyempre, medyo delikado po kasi, di ba? Pag ganong oras. Yan, okay. Sige, naiintindihan naman natin yan, O Ronald, naririnig mo naman yung paglalambing sa'yo ni Sharon. Bagaman sinasabi mo nga, mahirap, pagod na ako, ganyan. Pero pwede ba na, kumbaga, magtagpo naman kayo sa gitna? Pagbigyan mo siya sa loob ng 1 linggo na, sige, ganitong araw, susunduin kita. Ayan, 1, 2, 3 beses sa 1 linggo o 2 beses sa 1 linggo. O kaya naman, sige, singitan pa natin kapag maluwag-luwag ako. Hindi ba pwede talaga yun, Ronald? Gagawin ko yung disco, Kuya Poy, kahit mga 2 siguro o 3 kapag talagang, at saka pagka meron ding extra dahil mahal din kasi ang pamasahe. Hindi ba pwedeng lakarin para makatipid? Wala. Pwede lang po Kaya lang, mga gaano ba kalayo pa? Pero kapag nagko-commit po ako, minsan inaabot din po ng 1 oras may kito, 2 oras papunta ro sa trabaho niya. Papunta kay Sharon, tapos 1 oras ulit pabalik. Anong oras na kayo nakauwi kapag sinusundo mo siya? Di midnight na. Alas 12. Opo, minsan alas 12, minsan inabot ng alauna, kigising pa ako. Inabot na naman ng alauna, umulan na naman. Ha? Minsan ganun po, Kuya Poy, grabe ang traffic talaga sa... Grabe na talaga. Sige, I suggest, lumipat na lang kayo ng lugar na tinitiran. Mas gusto mo ba yun? Kung po, kasi malapit din po kasi sa... Ayun nga napagawa namin ng bahay ng tata. Ayan, pero sige. Of course, mas lalaki naman ang ang damage kumbaga kapag kalilipat ng lugar para maiwasan yung traffic. Talagang nandito tayo sa Metro Manila, bahagi na yan ng buhay natin. At syempre, sige, ito, pag-usapan nyo. Ako naman, I encourage you, Ronald, na magbigay ka ng panahon. Sabi nga ni Sharon, hindi naman porke asawa mo na ako. Kaya delikado, hindi delikado yung lugar na tatrabahuhan ni Sharon o ng kasintahan mo pa. Di ba? Dati, ewan ko lang tatanungin ko si Sharon. Sharon, noong nanliligaw ba si Ronald, kapag ayaw mong magpasundo, sumusulpot pa rin siya para sunduin ka? Nanliligaw pa lang siya? Opo, Kuya Poy. Nandun? Opo. Tapos di mo naman iniimbitahan, nandyan, parang asong naghihintay sa labas? Tama? Opo, Kuya Poy. Yun, di ba? Pero nakakakilig. Opo. Di ba? Nakakakilig. Siyempre. Alam mo, nagigets ko na yan, Ronald. Nako, suyuin mo si Sharon. Kinukulang sa panunuyo mo at sa sweetness mo. Napapagod na rin siya napakinggan na traffic, pagod ako, ganyan. Sige, mag-usap kayo. Suyuin mo to. Madali lang to. Go, Ronald. Babe, pagka magalala, pasensya ka na kung pagkukulang naman ako doon sa time na hiningi mo, pero gagawin ko yung best ko. At try ko din yung suggestion ni Kuya Poy na kung kaya kong may yung oras ko na masundo kita agad. Pero siyempre, kailangan din natin isa maging praktikal lalo sa pera na
kailangan sa pamasahe sa araw-araw na kailanganin din kasi lalo kapag minsan may delay ang sweldo. Minsan sana maintindihan mo din minsan. Pero huwag ka mag-alala, gagawin ko yung best ko. Yun po kaya po, salamat. Hindi, si Sharon kausap mo, kaya dapat si Sharon ang sumagot. Sharon, sagot mo doon. Opo Kuya Poy, pwede naman po namin pag-usapan ng maayos yung sitwasyon niya. Tsaka, kumbaga, hindi ko na rin po, iiwasan ko na lang din po yung paghahambing sa social media, gano'n. Tsaka, ipaprioritize ko na rin siyempre yung pagod niya, tsaka nga naman po, kasi traffic nga naman po pagdating dito sa Valenzuela. Nakikita mo naman parang, yun. Opo, isipin ko na lang po na siyempre, instead na magsusundo, pwede niya na din ipahinga. So siguro, pag-uusapan na lang namin ng maayos na. Baka kahit naman siguro, kahit twice a week na lang siguro. Yun. Sige, twice a week. Twice a week na masusundo. Kaya bang ibigay? Yan yung inihintay ko. 'Di ba? Na magsasuggest ka na. O sige, Sharon, twice a week. Okay sa'yo yun. Opo. Ronald. Para hindi naman po siya mapagod. Sige, Ronald, anong mga araw ba sa isang linggo para may ine-expect? Maganda may schedule yan eh. Maganda may schedule para ikaw rin, alam mo na may responsibilidad ka na halimbawa ngayon ay Thursday. Naku, Thursday nga pala mamaya. Susunduin ko si Mrs. Dadaling ko yung pabango ko. Ganyan. May mga paghahanda rin ganoon. Kahit ano po. Anong araw ang request mo, Sharon? Kahit mga let's say Wednesday, then Saturday, para kahit paano hindi naman siya ganun kapagod, tsaka makakapagpahinga na rin siya kahit paano after ng work. Yun, tsaka medyo may 2 araw na pataan, Opo. Kahit mga Wednesday at Sabado. Humilahilata ka ng Lunes, Martes ng gabi, Wednesday susunduin mo si Sharon, Thursday hilata ulit, Biyernes hilata, Sabado, sabay na tayong humilata pag-uwi. Ganyan, 'di ba? Kaya ba 'yon, Ronald? Ito, tanong muna natin, Sharon, kaya ni Ronald? Kayanin ko po, Kuya Poy, at least medyo kaitindihan kami na hindi na gaya dati na araw-araw. Ayan, Wednesday and Saturday ang schedule nyo ng sundo-sundo. Ayan, alam nyo kasi sa isang relationship, Ronald and Sharon, maganda pa rin. Kahit na sabi nyo, 2 na nga rin yung anak ninyo, busy na rin kayo sa mga trabaho ninyo. Alam ko, laging nangunguna sa mga isipin ay ang eskwela ng bata. Ano nga ba ang ating kakainin, ang ating mga babayarin, di ba? Yan ang mga iniisip natin. Pero wag nyong kalimutan na ang bawat isa naman ay lambingin. Ganyan yan, ha? Ronald and Sharon, and please, ayan sa mga katulad nga ni Sharon, katulad niya, sinabi nga ni Ronald na nanonood ng mga couple goals sa social media. Alam nyo, makikita nyo kasi sa social media, mga edited na po yan. Sharon, yan ang kailangan mong malaman, ha? At yung iba, kaya sila siguro araw-araw na nakakagawa ng mga couple goals na ganyan, sila ginagawa ng hanap buhay yan. Kinakareer na yan. Kayo, may mga sarili kayong mga hanap buhay. 'Di ba? Alamin nyo muna kung ano yung posible, kung ano yung doable, kung ano yung magagawa nyo talaga as a couple, 'di ba? Para sa mga couple goals na 'yan. Alam nyo sa social media nakikita natin, ganda-ganda. Pero kapag nga nakarating tayo minsan sa mga lugar na sinabi maganda, hindi naman pala. Mga pagkain na sinabi masarap kumain dito, hindi naman pala. 'Di ba? May mga ganoon. Kaya ganun din sa relationship natin. Ang couple goals ninyo ay kayong dalawa ang may hawak dapat niyan. Okay? Kahit simpleng paraan. Ha, Sharon and Ronald? Opo, Kuya Poy. Yan. So, ang heart decision ninyo, ano ang pipiliin? H, E, A, R, or T? A po. Approve. Approve na approve. Kakatuwa naman tong 2 to.
Ayan ha, at syempre sinasabi nga natin, baka sabihin nung ibang mga nakikinig, ano ba yan? Oo, pati ba naman yung ganong problema? Pero kaya nga ho nandito ang programa nating H2H para po magitna, para nga po mas lalo pa natin mapag-usapan, mabungkal ang mga maliliit na problema bago pa nga po ito maging komplikado at magkabaranggayan pa. Ayaw na nating umabot sa mga ganon. Ano? Ayan, meron pa ba kayong mga gustong sabihin, Sharon and Ronald? Ako po, although mahalaga naman yung effort sa relasyon, pero syempre, mas iintindihin ko yung kalusugan niya pag syempre pagod na nga sa trabaho, yung ganon. Tsaka yung mahalaga mapanatili namin yung respeto tsaka yung pagmamahal. Yeah. Habang iniintindi yung pangangailangan namin pareho. Yun. O, ikaw naman, Ronald? Ganun din naman ako, Kuya Poy. Yung nag-effort din ako para hindi siya magtampo sa akin din. Yun. Kaya gagawin ko rin yung business talaga. Yan. May ibababa pa ba yung boses mo, Ronald? Baba ng boses ni Ronald. Parang boses pagod na rin Ayan, pero maraming salamat sa inyong dalawa.